Isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa buong mundo, kakasuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hala, anong ginawa niya at hindi pinalampas ang pinakamayamang bilyonaryong ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa usapin pa rin po ng fake news, nakipag-ugnayan ang Presidential Communications Office at Department of Information and Communications Technologies na higpitan ang pagpigil sa fake news at disinformation sa social media. Bilyonaryo, kakasuhan ng Pilipinas. Ito ang labanang hindi inaasahan ng marami. Isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa mundo at CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg, binalaan ng Administrasyong Marcos ng seryosong kasong kriminal. Bakit umabot sa puntong kailangang magpadala ng ultimatum ang DICT at PCO sa Facebook? Ano ang kinalaman ng kumakalat na balitang may sakit daw ang Pangulo at ang artificial na pagtaas ng presyo ng bilihin? Ito na ba ang wakas ng paghahari ng fake news sa Pilipinas? O handa bang harapin ni PBBM ang higanteng teknolohiya sa korte? Nakipag-ugnayan na rin sa Meta Platforms Incorporated ang Marcos Administration para magpatulong sa patuloy nitong paglaban sa fake news sa gitna ng krisis sa langis. Sa isang liham na pirmado ni DICT Secretary Henry Aguda at PCO Acting Secretary Dave Gomez, sinabi nitong ang mabilis daw na pagkalat ng mga peke, mapanlinlang at nakakabahalang balita tungkol sa presyo ng mga produktong petrolyo, problemang pang-ekonomiya at sa mga umano'y aksyon ng pamahalaan ay labis nang nakakaapekto sa public order, economic confidence at national security ng bansa. Nitong April 10, 2026, nagpadala ng magkasamang sulat ang DICT at PCO direkta kay Mark Zuckerberg. Ang utos, ayusin ang Facebook o harapin ang batas ng Pilipinas. Binigyan lamang ang Meta ng 48 hours para sumagot at 7 araw para magpakita ng plano kung paano susugpuin ang disinformation crisis sa bansa. Isang linggo ang binigay ng DICT at PCO sa Meta para maghanda ng detalyadong implementation plan na naglalaman ng mga hakbang pantugon sa inilap ng mga problema. Kung mabibigo, mapipilitan umano ang pamahalaan na magpatupad ng nararapat na regulatory at legal measures laban sa platform. Sabi ni na DICT Secretary Henry Aguda at PCO Secretary Dave Gomez, ang talamak na fake news ay hindi lang simpleng post. Ito ay paglabag sa Revised Penal Code at sa Cybercrime Prevention Act. Ang Facebook ay nagiging instrumento na raw ng panganib sa ating national security. Any attempt to mislead the public about the energy security, supply, or pricing to sow confusion will be treated as a serious offense. We will not let you get away with a crime. We will go after you and hold you to account. Bakit ngayon lang naging ganito kahigpit? Dahil sa gitna ng global oil crisis, ang mga maling advisory tungkol sa presyo ng langis at supply ng kuryente ay nagdudulot ng panic buying at price manipulation. Ito ang mas matindi. Binabanggit sa sulat ang mga peking dokumento na nagsasabi incapacitated o patay na raw ang Pangulo. Ang mga ganitong balita ay direktang umaatake sa kumpiyansa ng mga investors at nagpapagulo sa ating ekonomiya. Kabilang sa tinukoy ng mga ahensya ang gawa-gawang medical documents at announcements tungkol sa umano'y sakit o kamatayan ni PBBM. Pekeng mga abiso gaya raw ng pinalalang oil price hike, umano'y energy supply disruption o lockdown at disinformation laban sa mga financial institution at payment system na maaaring magpahina sa tiwala ng publiko. Therefore, hindi lang ito usapin ng freedom of speech. Ito ay usapin ng pananabutahe sa bansa. Ano ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos? Gusto ng gobyerno na magkaroon ang Meta ng 24/7 senior level coordination point at mabilisang takedown protocol para sa high-risk content. Ibig sabihin, kapag may kumalat na fake news na nakakaapekto sa public safety, kailangang burahin ito ng Facebook sa loob ng ilang minuto, hindi buwan. Kung hindi, aaksyon si Zuckerberg. Handa ang DOJ at NTC na gamitin ang regulatory powers para disiplinahin ang platform. Inaatasan ng DICT at PCO ang Meta na agarang makiisa sa pagpapatupad ng safeguards na tutugon sa mga tinukoy na problema. Kabilang sa mga inaasahan nilang tugon ang pinalakas na detection and suppression systems para sa delikadong mga balita at inasaan nila'y coordinated inauthentic behavior. Mas mabilis na government flagging at takedown protocol at pagtatalaga ng isang senior Meta personnel na bukas 24 oras para sa mga kasong kailangan ng agarang responde. At isa itong malaking problema kung mangyayari ang bagay na ito. Mga kaibigan, naniniwala tayo na ang katotohanan ay sagrado. Ang pagpapakalat ng maling balita ay hindi lamang laban sa batas ng tao, kundi laban sa utos ng Diyos na huwag magsumaksi ng uli.
Exodo 20 verse 16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay ang pagkakaroon natin ng kakayahang kumilatis sa tama at mali. Ang awa ng ating Panginoong Hesus, ang proteksyon niya sa ating bansa laban sa mga nagnanais na maghasik ng kaguluhan gamit ang kasinungalingan. Therefore, ang paghahanap ng katarungan laban sa fake news ay isang paraan ng pagprotekta sa dignidad ng bawat Pilipino. Ang integridad sa salita ay paghahanda sa atin para sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, sa mundo ng social media, huwag maging biktima ng panininlang. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus na siya lamang ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, aming tagapagtanggol, dinadalangin po namin ang katotohanan sa aming bansa. Gabay niyo po si Pangulong Bongbong Marcos, ang mga opisyal na maging matapang sa pagpapatupad ng batas laban sa kasinungalingan. Hipuin niyo po ang puso ng mga lider ng malalaking kumpanya tulad ng Meta na piliin ang moralidad kaysa sa kita. Protektahan niyo po ang kaisipan ng bawat Pilipino laban sa takot at panik, at naway maugat ang aming pananampalataya at pag-iisip lamang na nakasentro sa aming Panginoong Hesus. Naway ang aming bansa ay maging matatag dahil kami ay nakatayo sa iyong katotohanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.